So welcome back po no dito sa Day Enrica no, at politika po ang ating pag-uusapan no. Politika, kaya tinakpan ko muna to. Ay hindi, dali. Politika muna. Politika po muna tayo no. Gilas Pilipinas is all about Pilipinas no. Kasi may sports din po tayo dito no. So sari-sari ang ating pinag-uusapan sa Day Enrica. At sabi ko nga po, laging tayo may paninindigan sa buhay no. At paano mangyayari yan? Kailangan po maging bukas at ang ating mga mata at ang ating mga pag-iisip no. Dapat po open-minded tayo no. Parang business lang yan. Okay, so yun nga po, dito nga po pala may shoutout din tayo sa usapang politika pero tayo po'y talagang pinangangalandakan ko na ay ma-DDS no. So bakit no? Sinabi ko na po sa mga nakarang content, matagal na po ako nagko-content niya no. Di lang po bago. Okay, mabilisan tayo no, mabilisan. Gusto ko lang pong basahin yung ilang mga komento rito ng mga nag-comment no dito sa ating content. Okay? Katulad po ni Delpin de los Reyes, no? Noon Duterte, tulog ka ata, wala ka nakikita. Well, ano po bang nakikita nyo sa ngayon? Pwede nyo pong isulat sa baba, no? Ano po ba mga developments, no, ng Marcos administration? Ito po yung comment nila, no, dito sa ating nakaraang content, no? Kasi nga, pinagkumpara po natin, no, yung Duterte leadership at kay Marcos, no? Ang nakikita ko kasi noon, Brad, no? Sagutin ko lang kay Delpin. Dati kasi bago magbagyo, may mga prepositioning. Nag-uusap na po ang gobyerno. Hindi right after the storm at mamumroblema ka na mukhang stress na stress ang presidente. Hindi po ganun ang napanood ko noon. Ang nakikita ko ngayon, tinatanong mo, yung presidente, tinatanong yung kanyang anong gagawin natin? At ang nakikita ko ngayon, sinisisi yung lakas ng bagyo, na overwhelm yung flood control. May ganun ba dati? Tanungin ko kayo, sir. Tanungin ko kayo. Anong nangyayari ngayon? Puro hearing. Sandamakmak na hearing, no? Ba't hindi pa kasuhan? Ano po kasing gustong mangyari dyan, no? Sa aking obserbasyon. Gusto kasing iplanta sa utak nating mga Pilipino kung gaano kasama ang mga Duterte, di ba? Yun lang naman yun Kung totoong may paglilitis, no, sa mga tawag dito, sa mga pondo ng gobyerno, hindi lang dapat nakasentro yan sa OBP. Kaso obvious 'di ba? Threat for the next presidency si BB Inday. At that is happening every time na may election, laging may hearing, no? Wala namang problema diyan Pero tignan nyo ngayon, no, yung mga bagyo. Dapat napaghahandaan yan. O ano pa nakikita ko ngayon? Noon ang PNR, kahit may mga pagbabagong ginagawa, operational. Ngayon, ano ang PNR? Tanong ko sa iyo, kailan bubuksan yan? Or, ginagawa ba talaga yan? Sunod na tanong ko sa iyo, panahon ni Duterte, pandemic, sinimulan ang subway. Ngayon, 3 taon na si Marcos, ni isang stasyon, wala pong nababalita. O, ikaw, ano nakikita mo? Sige nga, isulat mo dyan sa baba. No? Yan ang mga nakikita ko Partida yan nandito pa ako sa Canada. Napakalayo ko sa Pilipinas, no? Sige, sulat nyo. Anong developments, no? Versus Duterte. Pakita nyo sa akin na nakikita nyo. Tignan ko. Sige, sulat nyo dyan. Flood control. Sige, sulat mo. Ito po si Wilfred Bautista. Nasa politics na tayo. Kasama natin sa sport to si sir. Opo, sir. Hindi, matagal na po tayo sir nagpa-politics, no. Yan, nasa baba po lahat, no. At most of the viewers po din natin dito, no. Most of the views is politics po din po talaga. Medyo nag-focus po tayo sa basketball because syempre one of favorite po natin yan no. Kaya nakapag-focus. Ngayon, balik po muna tayong politika. Marami pong bagay na dapat pag-usapan. I told good PM nakiki-update kaya mamaya po yun sa sports, no? Mamaya po yun. Yun din po kay Jennifer Tagulaw, no? Manood ka kay Claire Castro ng matauhan. Alam niyo po si Claire Castro, no? Halata naman pong pro-tamba yun no? Kung siya rin lang ang panonoorin nyo, ba't hindi nyo panoorin na lang si Libayan? Ba't hindi nyo panoorin si Trixie Cruz Angeles ng mga dekalibring abogado? Diba? Harry Roque. Tignan nyo naman si Claire Castro kung paano niya kinakausap bilang abogado, At attorney level, tignan nyo kung paano niya kinausap
yung unang testigo, no, na namimigay doon ng envelope si BP Inday. Tignan nyo, kulang na lang ibigay niya yung script doon sa babae dahil tila pinifeed niya at napansin po yan ng mismong mga kaalyadong senador, no, ng ating bansa, no. Hindi lang tayo nakapansin yan. At bilang abogado dapat, 'di ba? Tinatanong nyo siya ng parang tinetest nyo yung credibility, 'di ba? Eh hindi, lahat parang pinipid. So yun ang gusto nyo. Yun ang sinasabi ko sa inyo, no? Buksan nyo mga mata nyo, no? Talasan nyo yung pakiramdam nyo. Ako pa, ito, kahit naglalabasan ng kabulastugan, ano po ba ang kabalastugan ni Digong? Sige nga, sa mga nangyayari ngayon. Nakikita ko noon, yung mga developments, nasa na yung mga developments ngayon? Parami ngayon ng krimen. Ilang bata, babae ang nawawala. Ha? Ngayon, tignan nyo, sinong nililitis? Diba? Nasa ng focus ng gobyerno. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ang Pangulong Duterte. Diba? Basta, tuloy-tuloy ang serbisyo. Kaso hindi. Puro hearing Duterte. Wala. Anong mangyayari sa bansa natin? Tayo lang ang bansang puro hearing. Tandaan nyo yan. Pagdating sa mga tawag dito, pag krimen sana or anuman, sa korte kasi dapat yan at nagpa-function dapat ang gobyerno. Kaya yan tuloy, pag bagyo, nga na naman ang bansa, di po ba? No. Bias bago mo hanapin flood control ni Marcos, hanapin mo muna. Hindi. Unang-una, hindi yan in-announce sa Pangulong Duterte. Nasa gitna tayo ng pandemya, baka nakakalimutan nyo. Buong mundo po, no? At wala pong presidente na nakaredy dito. Pero nalampasan natin, no? Dahil nga sa pamumuno ni Duterte. Ngayon walang pandemya Walang giyera ang Pilipinas At ang nagsabi niyan mismo si Marcos. Gawa na ang 5,500 flood control. Kahit isa dyan, di gumana, lalo tayong lumulubog. Yun lang Ba't mo hanapin ng flood control noon? Noon puro problema. At napaghahandaan po ang mga problema noon, no? Napaghahandaan, may mga prepositioning po tayo noon, 'di ba? Nagmi-meeting na ang gobyerno kung saan pupunta ang bagyo, 'di ba? Nako. Ganon din kay Gerald Castillo, parang guhit lang kasi ang pagitan ng dalawang bansa, kahit takbang lang na sa North ka na at South. Si JB daw tatakbo ng presidente. Mga natin. Good afternoon po kay Ma'am Irene at Randy and Bingula. Sa mga sa mga supporters po ng Marcos administration, welcome po kayo dito. Magbaba po kayo, no? Ay challenging nyo anong magandang proyekto nagawa ni Marcos sa kanyang halos ilang taon na ba siya? 3 years na ba siya nakaupo? Ang Duterte po, kahit hindi pa po nakakaupo, 1 milyong drug users po ang nag-surrender. Nung nakaupo po si Pangulong Duterte, may mga bagong PNR trains. At sinimulan ng subway. Okay? At tinapos ang mga proyekto doon ni Pangulong Pinoy. No? The late Pinoy. Okay? Yan po yung mga tsaka lagi pong may developments. Ang ginagawa ng Kongreso natin is yung mga agenda ng gobyerno, di po ba? Yun po mga napag-uusapan, di ba? Yung paghahanda natin sa ASEAN, di ba? Na Southeast Asian Games, di ba? Tayo nag-host at successful, di ba? Pinuri tayo doon. At napakaraming pa pong bagay nang ine-expect natin. That's why I also voted for Marcos is continuously progressing. Kaso anong nangyayari? Okay lang, sabi ko sa inyo. Kung si Marcos hanggang apu-apuhan niya ang pumalit sa kanya as long as may serbisyo. Kaso wala 'di ba? Sige nga kung meron, isulat niyo po diyan. What I'm talking about, yung mga big ticket project po, no, na nagagawa. Kasi wala po tayo sa pandemic ngayon Wala po tayong gera ngayon, di katulad doon sa Marawi, di ba? Kumbaga, nakaangat na tayo, inaasahan po natin sobrang angat pa sana, no? Ano na po bang infrastructure ang nagawa sa panahon ni o nasimulan, sabihin na natin nasimulan man lang sa panahon po ni Marcos, di ba? So yun lang naman ay tanong nyo sa sarili nyo, di ba? Kamusta buhay nyo diyan sa Pilipinas?
So, ganun kasimple po ang mga tanungan natin dito, no? So, yun lamang po at tayo po magbabalik sa mga susunod na video content dito lamang po sa The Enrica YouTube channel, no? Shoutout edition, no? Politics, no? Politics po tayo, ha? At muli, maraming salamat po sa inyong panonood.